Nandito na ating hinay Congressman House of Representatives, Host Broadcast Journalist GSC sa GMA7, President Maserati Leadership Philippines, CLXY Corporation, Executive Director of Gallant Leadership Philippines, Founder from the Cares Foundation, Founder Bata Sampaloc Scholarship Foundation, co-host will to be on TV5, Director for Charity Miss Universe Philippines, Philanthropist of the Year, CEO of the Year, Entrepreneur of the Year, higit sa lahat, Outstanding Mayor of the Year Philippines. Kaya naman, San Andres, magingay! Ating ito ay bagong pag-asa. Sa araw na lang, may bagong pera ang Maynila. Sabay-sabay natin isigaw. SB! SB! Huwag mag-alala, nandito na ang bagong Kahit pag-asa. may sakit kami, hindi kami. Tayo ay giginaw. Ilang tulog na lang, yakapin ni Rusty Mayor. SB! Sa iyong simula, ang yayakap sa buong Maynila. SB! SB! Para sa bagong pag-asa. Kaya naman, San Andres, bagong mukha, bagong Maynila, magpalakpakan na may kasamang hiyawang, ang susunod na Maynila, ang tagapagtanggol na habi, ang sasagip sa Maynila. Eka nga, paisa lang, number 11 sa balota, Mayor Sam Bersosa! Sabay-sabay! Kaya naman, Malate, magingay! SB! 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 Ang laban, sa'y may malasakit sa tagumpalan. Mga kababayan ko dito sa Malate, handa na ba kayo sa pagbabago? Bago naman! Bago naman! Alam ko kanina pa kayo nag-aantay. Mga lolo ko, lola ko, nanay, tatay, napakadaming umaasa. Ngayong araw, kwentuhan ko lang kayo. Ayun. Sige lang, relax lang kayo. Huwag na, tama na po. Sama-sama na tayo ngayong araw. Ngayong araw, kwentuhan ko lang. Kwentuhan ko lang kayo mabilis. Sama-samang emosyon na ho'y nangyari. May lagnat po ako. Wala na akong boses. Kaninang umaga nahihilo pa ako. Hello. Pero kahit saan ako magpunta, kahit nahihilo ako, ang lamig na ng pawis ko. Pero tuwing nakikita ko yung mga umaasa sa akin, yung mga lolo't lola ko, mga umiiyak, nabibigyan niyo po ako ng lakas. Maraming salamat. Pinapanood niyo yan tuwing nagla-live ako. Araw-araw ako nagla-live. Umaga, tanghali ng tapat, umuulan kanina, naka-live ako. Gusto kong makita ng mga kababayan ko sa Maynila, sino talaga mahal na mga Manileño. Lahat ng live ko walang edit. Kahit saan ako lumapag, ganito karami tao. Kahit saan ako lumapag, mahal tayo ng mga kababayan ko. Ang gusto ko lang sabihin, kahit pagod na pagod ako, may lagnat, walang boses, kayo nagbibigay sa akin ng lakas. Umabot ako hanggang dito. Kanina pagod na ako doon, kala ko wala na akong lakas, pero bigla na lang may tumabi sa akin, Lola. Sabi sa akin ng Lola kanina, tuparin mo lahat ng sinabi mo, ha? Umaasa kami sa iyo. Promise. Alam mo kung nangyari? Umiyak na lang ako.
Kasi sobrang dami nyo nang umaasa sa akin. Pagdating ko naman doon sa isang kanto, ganun din na sinabi ni Lolo. Sabi niya, malapit na yung 2,000 na pensyon namin. Ibig sabihin, napakadami talaga umaasa. Parang ako na yung huling barahan nila. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat, pati sa mga nakikinig, kung yun ang nararamdaman ninyo at ako na yung pag-asa at huling barahan nyo, hindi ko po kayo bibiguin. Malate, SB naman! SB naman! SB naman! Kaya ako lumalaban umaga, tanghali, gabi hanggang madaling araw. Kasi alam ko, mananalo tayo! May nanalo na! May nanalo na! Akala ko, kahapon nasa Tondo ko, Distrito 1, bawat motorcade ko, bawat house to house ko, libo-libong tao'y naglalabasan, nag-iiyakan, niyayakap ako, nagsisigawan ng SB. Kala ko kahapon, tinapos na yung laban, pero kanina, dito sa Distrito 5, tinapos yun na naman yung laban. SB! SB! Ang tawag dito, seryoso po ito, real talk to, lahat ng mga umaasa, lahat ng umaasa dun sa mga plano, advokasya at plataforma ko, umasa po kayo, ipapatupad ko po lahat yan. Yun! Ibibigay ko lahat. Binigay ko na nga actually lahat eh. Sarili ko, kapalaran ko, katawan ko, boses ko, pagod ko, puyat, pati pera ko, resources ko. Mag-isa lang ako rito sa laban na to. Wala akong partido, wala akong makinarya. Nilalaban ko kayo mga nanay, tatay, lolo't lola ko, mga bata. Kayo mga kakampi ko. Alam mo, nung nagsimula ko yung kampanya, akala ko, pinakakakampi ko yung mga lola. Kasi yan talaga yung mga pinaka nagmamahal sa akin. Mga lola. Pero ngayon, pati yung mga lolo. Tapos minsan, napapayak ako. Nung isang araw, nasa Tondo ko sa Mayriles. Tondo 2. May isang matod. Umiyak, umaasa sa akin. Napaiyak din ako. Napakadami na akong umasa. Bakit? Ilang beses na kayo kasing pinasa. Ilang beses na kayong pinakakuhan. Ilang beses na kayong sumubok ng mayor. Lahat yun, binigo kayo. Ang sabi, kayo ang papa-asensuin. Pero sa dulo, sila lang ang umasenso. Ilang beses na kayong sumubok ng mayor, may nagbago ba sa mga buhay nyo? Anong nangyari? Nay, tay, 1 linggo na lang, magkakaroon na po ng bagong mayor dito sa Maynila. SB! SB! Ngayon lang sila makakita ng ganitong kandidato. Ibibigay ang lahat. Ilalaban kayo hanggang dulo. Ibibigay ang lahat ng walang kapalit. Kausap ko isang kagawad nyo. Kanina nandun, nakisiyar ako sa barangay hall. Turo ng nanay niya, ang pinakamasarap na tulong, yung tulong na walang hinihiling na kabalik. Tama! Yun po ang ibibigay ko sa inyo, Maynila. Palagi kong pinagmamalaki. Kung meron lang akong pwedeng ipangako sa inyo at ipagyayabang ko na hindi kayang sabihin ng ibang kandidato, ay hindi ko po pag-iinteresan ang pera ng Maynila. Tama! Ako magiging tulay nyo para yung pera ng Manileño madiretso ko sa mga tao.
mga kung pati bata pwedeng bumoto, landslide na, panalo na tayo. Tama! Alam mo, may nagsabi sa akin, former governors, former mayors, ilang beses na to paulit-ulit, pag yung mga bata, sinisigaw na yung pangalan mo at sinusundan ka kahit saan ka, sigurado mananalo ka. Tama! Ang sabi nga Mayor, hindi nagsisinungaling ang mga bata. Kaya mga bata, SB! SB! Alam mo, may point ka, no? Tandaan niyo yan. Hindi nagsisinungaling yung mga bata. Kung bata, minamahal ka, di lalo na yung mga matatanda. Tama! Kasi yung mga bata, wala naman akong binigay dyan eh. Wala naman ang kapalit. Purong pagmamahal yan. Ang dami rito magulang, kanina lang hindi lang sa ibang lugar. Pwede po magpa-picture yung anak ko, idol na idol ganito. Pati sa panaginip pa sinisigaw, SB, SB, SB! Oh, shout out to sa isang nanay kanina. Sabi kasi niya, yung anak ko pati sa panaginip sinisigaw SB. Shout out sa iyo. Lahat ng sinasabi ko galing sa puso ko. Walang speech dito. Hindi to katulad ng mga trabong na papakinggan nyo. Paulit-ulit na yan. Traditional politicians, may script. Paulit-ulit. Hindi na lang ipaliwanag kung ano yung binenta, anong inutang. Anong script? Paulit-ulit na yan. Rinding-rinding na yung tenga natin dyan. Ang paliwanag dun sa mga inutang at binenta, ganito. Kung kayo'y mga magulang na walang makain ng inyong mga anak, anong gagawin ninyo? Di mangungutang at magbebenta. Naniwala naman kayo sa acting. Tapusin na ho natin yung mga trapong ganyan. Tapos na yung drama yan. Ang tawag nila niya sa pelikula, kumita na yan. Panahon na ho ng pagbabago ngayon. Naghihirap na Maynila. Pinag-iwanan na. Tapos dadaanin na naman kami sa drama. Tapos na po yan. Kailangan ngayon, serbisyo, diretso sa mga tao. Bago naman Malate! Bago naman! Para doon sa mga lolo, lola, nay, I love you. Doon sa mga umaasa, tandaan nyo to. Pagkapanalo ko, ang una kong ipatutupad, yung 2,000 allowance ninyo buwan-buwan. 2,000! Hindi lang seniors yan, pati yung mga PWD nakaasa. Yun! Minsan lang to mangyayari. Lagi kong sinasabi, mas gugustuhin ko nang mapunta sa inyo yung pera na Maynila kaysa mapunta sa mga bulsa ng mga kurako. Tama! Kaya naitay, sabi ko sa inyo, tulungan nyo ako. Ipaglaban nyo ako. Ang tulong nyo sa akin ay para sa pamilya nyo. Ang tulong nyo sa akin ay para sa Maynila. Hindi po para sa akin yan. Kahit ano mangyari sa eleksyon na to, manalo ako o hindi man ako pala rin. Yung buhay ko hindi magbabago eh. Ganun pa rin. Pero mananalo tayo. Tama! Ang sinasabi ko lang, huwag nyo kong sayangin to. Minsan ko lang to gagawin. Tay, huwag na tayo magpabutol. Alam ko matatamis ang dila ng mga yan. Alam ko ginagamitan tayo ng pera. Patawag kaliwat kanan, 1,000, 2,000. Pero please lang, bumoto kayo ayon sa konsensya ninyo. Ang boto nyo sa akin, hindi para sa akin. Ang laban nyo sa akin, hindi para sa akin. Ang laban at boto nyo ay para sa inyo at sa buong Maynila. Tama! Sasabihin ko sa inyo huwag kayong manghinayang do sa ibang kandidato. Manalo yan o matalo, next election tatakbo yan. Tama! Bakit? Negosyo nila to eh. Ba't kayo manghihinayang? Next time nandyan na naman yan. Sabi nga hindi na tatakbo, tatakbo na naman. Wala na kayong papaniwalaan sa kahit anong salita niyan.
Dahil walang mga isang salita yan. Tama! Anong kailangan ng leader ng Maynila? May integridad. Walang mga kaso. Walang kaso ng graft. Hindi nakulong. At dapat may isang salita. Yun! Yan ang dapat na maging leader dito. May political will. Alam nyo, minsan sinasabi, bago pa yan si Sam. Bago lang yan si SB. Hindi naman po ako basta bago. 20 taon na ako nagdenegosyo. Mukha lang akong bata. Yun! Pero 42 years old na ho ako. Alagang Lux White lang. Wow! Sabi ni nanay kanina, alam niya, kwento ko kayo mabilis. Lahat ng nanay, tatay, lolo, lola, ang unang ano sa reaksyon, tuwing nagawas-tawas ako, ay, ang gwapo mo pala, SB. Ang gwapo mo sa personal. Sabi ko, bakit sa TV? Hindi. Sabi niya, oo, hindi. Masyado naman kayong totoo. Pero okay lang yun. At least sa personal. Anyway, tuloy ko lang. Hindi naman ako basta bago. Oo, mukha akong bata. Pero 20 taon na ako negosyo. Graduate ako, top of my class valedictorian. Wow! Alam niyo yung Battle of the Brains? Patalinuhan yan sa buong Pilipinas. Nanalo po tayo dyan. Kaya nga, scholar ako sa UP Diliman. Ewan ko lang doon sa iba kung nakapagtapos sa UP Diliman. #1 university yan sa Pilipinas. Licensed civil engineer po tayo. CEO at president ng iba't ibang company sa Pilipinas pati ibang bansa. Di ba? Meron ba sila nun? Ako rin yung boyfriend ni Rian Ramos. Yan ang gusto nyo, mga Marites. Ano sigaw niyo dyan? Lagi nyo hinahanap sa akin si Rian. Sabi ko, doon, naglalaba. Pero biro lang yun ha. Marami kasi nagdiniwala na. Wala na kasi akong masabi. Minsan kasi syempre, may trabaho din. Pero minsan sumasama siya. Pero gusto nyo bang makasama ko si Rian sa Maynila? Alam nyo na gagawin nyo sa May 12. Sa botohan, pag binoto niya ako at nanalo tayo, di kasama natin si Rian sa Maynila. Versosa naman! Versosa! Lakas ng siga. Ang pinabanggit ko lang ha, wala po talaga, hindi naman ako basta bago. Kung ikukumpara nyo ako, kumparaan lang, hindi ko alam kung pantay. Hindi naman ako yumaman sa politika. Kung meron ako ipagmamalaki ha, ako po'y nag-aral, nagsumikap, nagkanegosyo, umasenso muna ha, tumulong sa ibang tao bago ako nagpolitika. Yung iba, kunwari, mahirap. Tapos kung pumasok ng politika, yumaman na. Saan galing yung pera? Taong bayan. Ano nangyari sa mga taong bayan? Ano nangyari? Nga. Ano, Nay? Malaking nga. Gusto nyo pa ba silang bumalik? Parinig nga natin kasi lagi nila sinasabi gusto nyo daw silang bumalik. Gusto nyo ba silang bumalik? Wala nang babalik! 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 Pati bata. Wala nang babalik! O, Nay? Wala nang babalik! Wala nang babalik! Wala nang babalik! Babalik! Wala nang babalik! Kaya ko tinutok sa inyo, bata, matanda, middle age, para alam ng buong Maynila na walang sumisigaw ng bumalik. Ang sigaw nila ay Wala nang babalik! Wala nang babalik! Wala nang babalik! Wala nang babalik! sabi nga, hindi nagsisinungaling ang live video. Walang edit to.
Sa kanila recorded. Ito walang edit-edit. Maririnig ninyo ang tunay na boses ng mga Manileño. SB! SB! Basta, doon sa mga umaasa, tagaan nyo na sa bato. Yung allowance nyo, pati yung mga libreng pagamot at pang-hospital nyo, sagot na ng City Hall. Iyo! Tuwing house to house ko, iisa hinihiling nyo eh. Ano hinihiling nyo? Panggamot, pang-maintenance, pang-hospital. Eh di kung yun ang problema, eh di doon ang pondo ng Maynila. Tama ba? Bawat health center dito sa Maynila ngayon, walang laman na gamot. Kaya ang gagawin ko, eh di lagyan ng gamot. Ganun lang naman. Hindi lang yan, dadagdagan ko. Bawat barangay sa buong Maynila, lalagyan ko ng health center. Pupunuin ko ng mga libreng gamot na maintenance ninyo. Ang daming umasa dyan. Kaya yung iba namamatay. Hindi lang yun ang nakikita ko tuwing house to house, pati burol. Alam nyo ba tuwing 3 kanto may burol? Ano kinamatay? Stroke, heart attack. Bakit daw? Hindi na inom yung maintenance. Tumaas yung BP na high blood. Patay. Ang cute eh. Alam na eh. Kaya nga nay, pupunuin ko kayo ng gamot. Laklakin nyo yung amlodipine, losartan, metformin, pati vitamins. Gawin nyo candy. Para hindi kayo magkasakitan, dito tumaas yung mga baby nyo. Yun lang yun. Tapos, dahil nakita ko yung kakulangan sa pasilidad, tatayuan ko rin kayo ng Senior Citizens Hospital dito sa Maynila. First time yan! Ganyan ang gagawin ko. Imbes ipagawa o i-renovate ng Manila Zoo, katulad nung ginawa nung isa, gumastos ng 1.7 billion. Kung may 1.7 billion ako, ipapatayo ko ng hospital ninyo. Common sense yan. Kung ikaw ang mayor, kahit sino siguro rito, may 1.7 billion. Nung pandemic yan ha, maraming may sakit. Saan mo ilalagay pera mo? Sa hospital o sa Manila Zoo? Sa tao, sa hayop? Siyempre sa tao. Wala nga lumalabas nun, nilagay mo pa sa Manila Zoo. Diyos ko naman. Tapos gusto pang bumalik. Baka may i-renovate na naman. Baka may ipagawa na naman. Bakit gusto nagpapagawa at nagpaparenovate? Para may kita. Para may kickback. Sabi nung isang lola, big buck. Kasi big bucks. Babawasan mo natin yan. Lahat ng mga proyekto na pinagmumula ng korupsyon, babawasan natin kung pwede, tapusin natin sa Maynila. Okay, para naman to sa kabataan, tututukan natin. Siyempre, edukasyon, kaalaman. Kung yung senior citizens at PWD may allowance, yung mga estudyante may allowance din. May libreng uniform. May libreng sapatos. Libreng school supplies. Wow! Okay ba yun? Dapat, alam nyo, huwag kayong mabilib. Dahil normal yan sa ibang syudad. Tanging Maynila yung pinag-iwanan. Kawawa naman tayo rito. Tama. Uso na yan. 10 taon na yan ginagawa sa Makati. Sa Taguig. Pati nga sa San Juan. Maynila na lang ang kawawa mga kabataan. Ngayon, kayo ang prioridad namin. Ganito yan. Palibasa, hindi alam nung namumuno ano ang kahalagaan ng edukasyon. Edukasyon ho ang ginamit ko para umangat ang buhay ko. Yun ang nagbigay sa akin ng oportunidad eh. Magandang trabaho o kaya negosyo. Kung hindi makapagtapos tong mga to, walang mag-aahon sa hirap sa mga pamilya nyo. Bibigyan ko kayo ng laban. Yun lang ay bibigay ko. Panglaban ninyo. Para pag nakapagtapos yung mga anak ninyo, pwede nang umasenso yung pamilya nyo.
Ito naman, yung pangatlo, yung kabuhayan. Ito, paborito ko. Matagal na ako nagbibigay nito. Pag tayo nabigyan ng pagkakataon, yung mga solo parents na daming umiiling ng tulong, yung mga walang trabaho, yung mga tambay, yung mga gustong umangat sa buhay, alam nyo, bibigay ko sa inyo, libo-libong puhunan at kabuhayan. Wow! Hindi na pangako yan. Libo-libong kabuhayan na pinamigay ko. Actually, bago pa pumunta rito, ilang negosyo na daanan ko. Ilang pwesto sa palengke na bigay ko. Ilang bigasan, parisan, tindahan. Yung sikat na sikat, yung mga food carts ko, ang dami kong nadadaanan. Mga dating walang trabaho, ngayon umaasenso na. Bakit kabuhayan daw ang binibigay ko? Dahil yun po ang ginamit ko para maahon ko yung sarili sa kahirapan. Ang problema sa iba, paano nila kayo, yung ibang kandidato, paano naman nila kayo papakasensuhin? Sarili nila hindi nila paasensuhin. Kaya ako, ang lagi ko sinasabi, tutulungan ko kayong tulungan ang mga sarili ninyo. Pag meron kang maayos na kalusugan, meron kang edukasyon, at meron kang kabuhayan, hindi mo na kailangan umasa sa gobyerno. Tama ba yun? Ang tawag dito, long-term plans. Hindi to ayuda na pinagyayabang. Kanina, pinost na naman yung food packs. Namigay daw sila ng food packs sa inyo ng pandemic. Di ba basic yun? Lahat naman ng lungsod sa Maynila namigay ng pandemic. Hindi yan something to be proud of. Ginagawa ko yan, sarili kong bulsay. Spam at Telemundo pa. Alam mo, pag nagkataon, pag nabigyan ako ng pagkakataon, lahat ng tahanan sa Maynila tuwing Pasko, super sarap na mga handa nyo. Yan! Dahil tatratuin ko kayo ng tama. Kung ano kinakain ko, dapat yun din kinakain mo. Hindi katulad ng ibang namumuno. Sila masasarap, tapos ang ibibigay sa inyo, sardinas, tapos yung bigas may bukbok. Tama ba yun? Tawag nga nila doon, black rice, kasi ilang beses na daw hinugasan, itim pa rin. Nay, tay, kawawa na nga buhay, paparamdam mo pa kawawa. Tigil na natin yan. Tatratuin ko po kayo lahat ng tama. O ganito, ayoko na pong patagalin. 2 request bago magtapos. Una po, pagdasal niyo ko. Medyo nakakapagod na rin. Although ginaganaan ako dahil mahal niyo ako, pagod na rin yung katawan ko. Pero mananalo tayo na yan, kumbahala. Tulungan niyo ako pagdasal. At pangalawa, tulungan niyo akong ikalat itong magagandang balita ng pagbabago. Tama! Kakailanganin ko kayo, lalo na yung mga marites sa marisul-sul dyan. Ay! May naalala ko, mga 3 nanay, nasa live video. Panoorin niyo yung video ko. Ang dami na niyang inaaway ng mga kapitbahay para lang daw sa akin. Ipagtanggol mo ko, nay! Ikaw rin ba yun? Ikaw rin! Ang dami. Ipaglalaban ko rin kayo. Sabi niya, may kanina paglalaban daw ng patayan. Wag naman. Basta naitay, isa lang pakiusap ko. Tulungan niyo ko ikalat to. Marami pa rin kasi hindi nanonood ng TV. Hindi nagpe-Facebook. Yung iba hindi umaten. Tulungan niyo ko. Ang panalo ko, panalo nating lahat. May nanalo na! Maraming salamat po sa inyong suporta. Sabi ko nga kanina, may lagnat ako ngayon. Nawala dahil sa inyo. Nag-iinit ako eh. Dahil sa pagmamahal nyo. Dahil sa init ng pagtanggap. Rinig na ko sa buong Maynila. Ang mga Manilenyo gusto na ng pagbabago. Bago naman! Kaya muli po, mga kababayan ko, gusto ko kayong pasalamatan. Ulitin ko po,
huwag kayong mag-alala. Mapanatag po kayong lahat. Bakit? Ang lakas po natin sa bawat distrito sa Maynila. Ganito, katindi ang pagmamahal. Ngayon pa lang to, may dalawa pa akong pupuntahan pagkatapos ito. Tapos ganito ulit ang salubong sa akin. Doon mo makikita kung sino talaga yung malakas at mahal ng tao. SB! SB! Tunay na pagbabago, tunay na simula. Kay Mayor Sam Versosa, ihahati niya sa tinayin pa. Ganito. Bago pa ako magtapos, may isang request din ako ha. Kung hindi naman pagmamalabis, kung wala pa ho kayong party list, baka pwede kong pakiusap yung Tutok to Win party list. Tutok lang, magtutok party list na tayo. Tutok lang, magtutok party list na tayo. Handa na ba ngayong Mayo? Diyan po ako nagsimula. Diyan ako nagsimula sa Tutok to Win. Kaya marami akong natulungan, Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Sana matuloy-tuloy yung pagtulong ng Tutok to Win. At parang narinig ko habang nasa barangay hall ako, marami nang natulungan ng Tutok to Win dito sa lugar na to. Sana po, wag niyong kalimutan. Dahil, matatakbuhan niyo rin yan. At syempre, papakiusap ko ang ating mga konsehal, ang Team SB. Nauna na ko sila dun sa mga susunod na caucus. Sabi ko nga, mayroon pa kaming 2 pupuntahan. Nauna na sila. Pero babanggitin ko na rin po mga pangalan nila. Una po, ang ating konsehal, Attorney Ruth Cagasca, Attorney Konsehal Sonia Tamundong, Konsehal Andrew Ocampo, at siyempre, ang taga dito at mahal na mahal ninyo, Konsehal Ariel Daquez! Oh, mga bata-bata, huwag kayong mag-wrestling. Tsaka na kayo mag-enjoy pagkapanalo natin ha. Pero ngayon po, gusto ko kayo ulit pasalamatan. Salamat po sa oras ninyo. Doon sa mga umaasa sa akin, tandaan nyo to. Hindi ko po kayo bibiguin. Maraming salamat. Mayor! DJ, wait lang. Mayor, ibagsak natin to, masaya yung crowd eh. Alam mo ba, panalo na! Wala silang magagawa, panalo na! Alam mo ba, panalo na! Wala silang magagawa, panalo na! Yeah! Maraming salamat po! Eka nga, paisa lang, huwag kakalimutan, number 11 sa balota, Mayor Sam SV Versosa. Bagong Maynila, bagong mukha. Mga bata, Pagbabago, tunay na simula. Okay, mga mahal namin taga-Malate, tayo po tayong lahat at sabay-sabay po tayo magpa-picture kasama ang bagong mayor ng Maynila. Bagong Maynila, bagong mukha. Tunay na pagbabago, tunay na simula. Kay Mayor Sam Versosa. At syempre, pinaparating po ni Mayor Sam Versosa. Maraming salamat po. Chairman Salvador Ladran, napakabuti niyo po. Mahal po namin kayo. At wag ka